At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 295 natin para dito kay season 4 ni Kalbo. At ayun, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa pagbanat ni Shiryu. Diyan kay Garo, talaga naman bagsak dyan. Si Garo gulpi sarado siya eh. Kaya naman, nag-aalala. Ito si Shiryu, sabi niya nga dyan, parang sumobra yata yung ginawa niyang pag-atake rito kay Garo kasi nga diba din niya nakontrol eh, yung kanyang sarili. So kaya nga ito nga, sabi ngayon ni Shiryu, kung buhay pa raw ba kaya itong si Garo. At so na ang continuation niyan is eto naman na. So dito nagulat ito si Shiryu kasi nga pagtingin niya dun kay Garo ay ayun, biglang ang bilis nawala itong si Garo dyan sa pagkakahiga niya. At ito nga ngayon, bango na itong si Garo at ayun talagang naalarma itong si Shiryu at ito nga sasalag na itong si Shiryu. Pero ang problema, biglang din na nga raw siya makagalaw kasi nasira na eh itong kanyang battle suit. At then pagkatapos niya na ito nga unti-unti lumalapit na itong si Garo dyan kay Shiryu. So grabe yung itsura ni Garo dito, kala mo tatapusin niya na eh yung si Shiryu. Pero yun sa kabilang banda, bigla nagsisigaw itong boss ni Garo. Sabi niya nga dyan, yung cargo nung kliyente niya wala na, nasira na. At nare-realize daw ba nito nila Garo kung ano yung ginawa nila? Winasak nila itong kanyang kinabubuhay. So mag-take responsibility raw sila dito sa ginawa nila. But dun maya maya eto nga nagsisisigaw rin itong si Shiryu. Sabi niya nga dyan na bakit pa bumalik itong lalaki ito, eh talagang dangerous daw eh itong si Garo, kaya umalis na siya. Pero yun, eto nga sigaw yung boss. Sabi niya nga dun kay Garo na ikaw part-timer, puro trouble lang yung dinala mo, sabi niya ganyan. So nagaalit siya kay Garo. At ito nga tuloy ngayon ni Manong na wala raw siyang pakialam kung anong klase itong si Garo, kung criminal daw ba yan, kung wanted yan, pero capturein na raw itong si Garo, sabi niya ganyan. At din maya maya pa ay eto nga biglang natahimik itong si Shiryu kasi biglang nagbago rin yung mood nito ni Garo, tumahimik din siya. Sabay maya maya ay ayun na, nag-walk out na ayun si Garo at ayun tingin-tingin lang itong si Shiryu dyan. So ito walang magawa si Shiryu kasi nga hindi siya makagalaw kasi yung battle suit niya hindi na nga gumagana. At then pagkatapos niya na ito nga katahimikan na ngayon rito sa area nila Shiryu. At ito kinontak niya na rin yung kanilang HQ, yung Neo Organization, at sinabi niya nga dyan na nabigo yung team niya na dakpe na yung si Garo. At now ito ngayon yung HQ tinatanong kung kamusta na yung paggamit ni Shiryu dyan sa battle suit niya. Pero yun dito makikita na hinubad na ni Shiryu itong battle suit. At sabi ngayon dito ni Shiryu na okay, maganda naman daw itong battle suit para sa mga amateur kasi talagang nabuboost daw eh, napapower up nito yung kanilang lakas. Pero pagdating sa safety ay ayun, di na raw sure dyan itong si Shiryu. At eto nga ngayon tuloy ni Shiryu, talagang mas na-intensify ng battle suit na to yung kanyang movement. Di niya nga raw inaasahan yun. So kumbaga napalakas din siya kahit papano nung battle suit. Yun nga lang ang problema, ang bilis daw mag-overheat at kapag nag-overheat na ay hindi nagagana, madaling masira, ganyan. So ngayon sabi nga ni Shiryu, okay daw yun para sa mga low rank na level ng mga hero. Pero pagdating sa mga higher rank na mga hero, sabi niya parang hindi siya okay kasi parang nakaka-restrain lang siya eh. So all in all, dun lang yan sa mga amateur at saka nga sa mga lower rank, ayan, mabuboost niyan yung lakas nila. Pero pagdating sa mga malalakas na individual ay hindi nauubra. At ayun nga, dapat daw alam mo eh kung paano gamitin yung battle suit na yan. At then after nga niya, na ito nga bagsak rito yung mga tauhan ni Shiryu, talaga naman lupay-pay sila. At ito ngayon ay napaupo na rin itong si Shiryu, sabay tingin siya dyan sa may kalangitan. Sabi niya nga dyan na marami pa talaga yung malakas na individual nagsikalat dyan sa labas. At ayun, yung pagiging hero parang di naman daw ganun kasama, sabi niya ganyan. Sabay maya-maya ito nga sabi ni Shiryu, maalala niya lang pala may nakita siyang pangalan na hero dun sa data book ng Hero Association at na-surprise siya kasi nandoon yung pangalan na yun. So kaya nga ito sabi ni Shiryu, siguro maganda niyan ay dalawin niya raw yun. At pagkatapos nga nito ay talo naman dito na parang sa may banda na to, sa may Blizzard Group, dahil pinapanood nila rito yung report at yung report patungkol sa Neo Organization. So ang sabi nga rito na ang lupit ng mga Neo Heroes kasi meron silang naligtas na pamilya kasi nangyari dyan para magkukulapse yung building. Pero nagkataon may dumaan na Neo Heroes at ayun, na-support niya yung pilar nung building kaya hindi natuloy yung pagguho. So naligtas nila yung mga pamilya. At ito nga tuloy pa sa report, sa kabilang banda, sa Neo Organization pa rin dahil yung mga Neo Heroes nila at yung pinapangunahan ni Ryumon, na-capture nila, nahuli nila yung wanted criminal na si Varga. At ngayon, yung wanted na criminal na yun, hawak-hawak na ng Neo Heroes. So yun, so ibig sabihin, ang ganda ng mga nagagawa nga ng mga Neo Heroes, talagang nabuboost
yung kanilang popularity sa public. At eto nga ngayon, may in-interview na si Billian. Sabi nga ito nung si Billian, talagang ang gagaling daw ng Neo Heroes, ang lalakas nila. At saka, parang gusto niya rin daw magsuot nung battle suit. So kaya dahil dyan, ay gusto niya rin daw na mapabilang dun sa Neo Hero. So gusto niya maging pro hero, pero sa Neo Hero sabi niya ganyan. At eto ngayon sa kabilang banda, nasiingit na etong report na to patungkol naman kay Axel. At eto nga, new leader siya ng new organization na sinasabi, nagawa niyang matalo etong si Gogo Gigo na isang halimaw. So nagwawala raw sa may CTV etong si Gogo Gigo, pero yun nga, buti na lang ay natalo yan ng grupo nito ni Axel. At yun, in addition nga raw dito sa report, may mga minions pala etong si Gogo Gigo. Pero good thing dahil dumating naman yung Blizzard Group at ayun, tinalo nila yung mga minions neto ni Gogo Gigo. At din ay pagkatapos nga niyan, ay ito nga ngayon ay balik na nga rito sa Blizzard Group. At ito, alam mo, mga gangster itong mga itsura nitong mga to. At ito, sabi nga nila dyan, na ibig sabihin yung tinalo nila mga minion lang nung Gogo Gigo na yon. Pero malakas din daw kasi mga minions, parang mga wolf yun na papuntang demon level na threat na halimaw. At so kaya ito, sabi nga nila rito na sa panahon ngayon talagang napakarami na raw yung nagsisilabasan ng mga halimaw, at yung iba pa ron mas malakas pa sa kanila. So kaya nga yung iba rito parang naisip nga raw nila mag-quit na. At ito nga ngayon, tuloy sabi nitong isa na what if kaya magsuot din sila ng battle suits, yung parang katulad dun sa Neo Hero. So kumbaga lalakas din kaya sila. So kaya nga ito, napapaisip na itong mga to. Sabi nga nila rito na paano ba yan, dapat ba lumipat na rin itong Blizzard Group dun sa new organization para mas ma-boost yung kanilang lakas. At ito, sabi nga nung isa na paano yun, i-discuss pa nila yan sa kanilang leader na si Fubuki. Pero ito nga, sagot na dyan itong si Eyelashes, sabi niya nga dito na pagdating sa bagay na yan, maghintay lang muna sila kasi sa ngayon ay may ginagawa pa si Fubuki. Nandoon siya sa may mind room at kinakausap niya yung babae doon. At ito nga, salita na si Mountain Ape, sabi niya nga dyan na nag-aalala siya kasi araw-araw daw ginagawa ni Fubuki yan. At ito nga, nasa loob na nga ng mind room itong si Fubuki, may kasama siyang babae rito, pero not sure kung sino itong babae ito na nakapikit. At ito nga, dinikit na ni Fubuki itong kanyang noo dyan sa noo ng babae. At pagkatapos nga niya ay parang napunta sila sa parang ibang dimension na to. At ayun, nagsalita na itong babae, sabi niya nga dyan na nabigo siya, nag-failed siya at wala raw kapatawaran ngayon yung ginawa niya, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, sabi ni Fubuki, ano yung sinasabi niya na nabigo siya at saka parang kaino siya nagkaroon ng kasalanan. Pero yun, sagot itong babaeng kausap niya, sabi niya nga dyan na I don't know. So yun, so dito pinapawis na itong si Fubuki at yun, dumilat na rin itong si Fubuki. Sabay sabi niya nga dyan, what the hell? So yun, so hindi niya maintindihan. Ito yung nasa isip ng babaeng kausap niya at saka yung sinasabi niya na nabigo siya. At yun, pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong si episode 295 natin. At so yan, so medyo kakaiba itong chapter na to, may inaasikaso itong si Fubuki dyan, nasa mind room siya. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panood dito kay One Punch Man natin at hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. Sino naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.